Sa mga nakaraang 2 araw, ako ay nagtuturo sa Bible School. Hindi ko gusto na mapagod ang aking sarili. Kaya si Pastor Jason ang pumalit muna sa akin sa 2 araw. So, napakagaling ni Pastor Jason. Nais kong gumawa ng kaunting paalala sa pagbabalik sa kanyang mga ibinahagi. So sa Kabanata 8, ito ay ang pinakasusi na kabanata dahil Kabanata 8. So si Joram at si Ehesaya, silang dalawa ay nagpakasal sa mga anak ni Jehu. So si Jehoshaphat ay kaibigan ni Ahab. Ngunit si Ahab ay nasa ilalim ng sumpa. Lahat ng sambayan ni Ahab ay mawawala. Hinarap niya ang sumpa sa pamamagitan ni Elijah dahil pinakasalan niya si Jezebel. At tinakpan niya ang gawain ni Nabal. At sa kabilang banda, si Jehoshaphat ay hari ng Huda. So nagdulot ito ng isang labanan. At dahil Jehoshaphat, si Joram. Si Joram ay anak ni Jehoshaphat. Sa Kabanata 8, talata 16, nang si Joram na anak ni Ahab ay 5 taon nang naghahari sa Israel, si Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ay nagsimula namang maghari sa Juda. 32 taon siya nang maging hari at 8 taong naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang yapak ng mga naging hari ng Israel tulad ng ginawa ng sambay ni Ahab sa kanyang biyanan. Ang pinakasalan niya ang anak na babae ni Ahab. Siya ay lumakad sa pamaraan ng Israel tulad ng paggawa ni Ahab. Si Jehoshaphat, ang kanyang anak na lalaki, ay tulad din ng tahanan ni Ahab. So ang tahanan ng Juda ay naging katulad din ng tahanan ni Ahab. Kaya ito ay nagkaroon ng pagkawasak at namatay sa isang napakasakit na pamaraan. Gayunpaman si Ahab ay nagpakumbaba nang marinig niya ang propesiya. Pagkatapos si Ehesaya at Joram, sa panahon ni Joram at ni Ehesaya, ang propesiya ba ito ay sumapit? Ngunit si Joram sa hilagang kaharian, ang propesiya ay lumipas. So si Jehu ay naging dahilan upang mawala ang sambayan ni Ahab. So si Jehu ay winasak niya ang sambayan ni Ahab. So ang tahanan ni Huda ay naging katulad lamang ng tahanan ni Ahab. So, sa panahon ni Joram na anak ni Jehoshaphat, sa Kabanata 8, sa panahon ni Joram, ang pangako ng Panginoon ay dumating.
Sa ikalawang hari, kabanata 8, talata 11. Gayunpaman hindi winasak ng Panginoon ang tahanan ng Juda upang ibigay ang pangako ng anak para sa kanya. Nangako ang Panginoon na ibigay kay David. Hindi inayaan ng Panginoon na wasakin ang tahanan ni David. Ngunit sa panahon ni Jehoram, ang mga Edomita ay umalsa. At ang tahanan ni Juda ay pababa. Makikita natin dito kung paano ang isang nasyon ay maging matatag at mahina. Kung gumawa sila ng kasamaan, sila ay babagsak. Ang mga Edomita ay naging umangat. Sa panahon ni Jehoram, sabi ng Panginoon, hindi niya ito wawasakin. Gayunpaman, ang tahanan pa rin nila ay nasa ilalim ng sumpa tulad ng ganun kay Ahab. Kaya sa paghari ni Isaiah, sa kapalit ng sambayan ni Ahab, paano naman si Isaiah? Si Isaiah ay masama. Hindi siya mabuti. Siya ay naghari sa 1 taon lamang. Ngunit sa taon na ito ay napakalaga. Bakit? Dahil siya ay tulad lamang ni Jehoram. Tulad lamang siya ng kanyang amang si Jehoram, si Isaiah. Sa talata 26, siya ay 26 na taon at 1 taon mo lamang siya. Si Omri, kasunod ni Ahab, ang anak ni Omri. Si Ahab, Isaiah, Jehoram. Sa tahanan ni Omri, sa tahanan ni Ahab, Jehoshaphat, Jehoram at Ahaziah. Si Jehoram, pinakasalan ang anak na babae ni Ahab. Si Ahaziah naman, siya ay manugang na lalaki ng tahanan niya. Hindi ako sigurado kung siya ay pinakasalan niya ang apo na babae o anak na babae. Pero siya ay manugang na lalaki sa sambayan ni Ahab. Sa hilagang kaharian, ang sambayan ni Ahab ay naghari sa hilagang Karet. Si Omri, si Ahab, si Ahaziah, at si Jehoram. At ang hilagang kaharian, at mayroon tayong tahanan ni Juda, si Jehoshaphat, si Jehoram, Ahaziah. Si Jehoshaphat ay nagpapatuloy sa hilagang kaharian at siya ay nakisabuatan sa kay Ahab. Kaya ang kanyang anak na lalaki si Jehoram, pinakasalan niya ang anak na babae ni Ahab, si Abalaya, anak ni Jezebel na babae. At si Ahaziah ay pumalit sa kanyang trono.
At pinakasalan din niya ang kanyang ang anak na babae ni Ahab. 2 hari sa na pinakasalan ang mga anak ni Ahab na naging manugang na lalaki ni Ahab. Si Ahaziah sa hilagang kaharian, ang 2 lalaki, tinawag ang mga 2 hari ng hilagang kaharian na mga uncle o tito. Kung ano man ang mangyari sa hilagang kaharian, si Ahaziah ay umalis upang kitain si Ahaziah dahil siya ay sugatan sa labanan. Ito ay isang pangyayari. Kaya si Jehu ay umangat o nag-aklas upang patayin ang buong sambayan ni Ahab at kahit si Ahaziah. Gayon din, ang tahanan ni Ahab ay nasa ilalim ng sumpa. Anong nangyari sa kanila? Talata 27. Si Ahaziah. Siya ay manugang na lalaki ni Ahab. Si Ahaziah ay bumaba upang makita ang anak ni Ahab. Dahil siya ay may sakit. Sa panahon ni Joram, ang sabi nila na ang para ni David ay hindi magmamaliw. Ngunit ganoon din ang nangyari kay Ahaziah. Ang manugang ng sambayan ni Ahab, gumawa din sila ng isang kasamaan. Gumawa sila na ayon sa tulad ni Ahab at gumawa sila ng hindi maganda. Sa talata 18. At sila ay gumawa ng kasamaan sa harap ng Panginoon. Sa katunayan, ang bahay ni Judah ay sila ay sumusunod doon sa gawain ni Ahab. Pinagkatiwala nila ang sarili nila sa tahanan sa gawain ni Ahab. At ginawa nila ang lahat ng ginagawa ng sambahayan ni Ahab. Kaya ang mga anak niya, ang mga apo niya na lalaki ay naging manugang na lalaki ng sambayan ni Ahab. Kaya nang nakita nila na ang 2 hari ng hilagang kaharian, tinatawag nila uncle o tito. Si Ahaziah ay umaharap ng isang oposisyon mula sa Edom. Kaya ang sambayan ni Ahab ay nasa isang malaking problema, sila ay nakiisa at ang kalaban ni Ahab ay naging kalaban din nila. At ito ay isang pangkukulam o pagkontrol ni Jezebel. Ito ay pangkukulam. So si Jezebel ay galing sa isang hilagang bansa, sa hilagang patungo sa timog na kaharian. Ito ay isang pangkukulam. Ang pangkukulam ay laban sa Panginoon. At ito ay matinding nakaapekto sa sambayan ni Ahab. At ngayon, nakaapekto na rin sa tahanan ni Judah.
dahil ang tahanan ni Juda ay nakilala na nakiisa sa sambayan ni Ahab. At ang pangako ng Panginoon ay naligalig. Ang Panginoon ay nagbigay ng pangako na ibibigay ang ilawan ni David. Ngunit sa panahon ni Isaiah, hindi na nabanggit muli ang pangako ng Panginoon. Ngunit hinarap nila ang sumpa sa sambayan ni Ahab. Ang sambayan ba ni Judah ay makakalampas? Ito ay ang isang susi. Ngayon si Jehu ay humangat upang sirain ang tahanan ni Ahab at pitayin ang 42 mga prinsipe sa tahanan ni Judah. Sa mga nakaraang kabanata, 42 anak ni Judah ang namatay. Ang pinatay niya sa kabanata 10. Sa tingin, parang ang tahanan ni Judah ay mawawalan. Ano ba ang kapalaran ng tahanan ni Judah? Nung basahin ang kasaysayan na ito, ano ang kanilang aral na kanilang natutunan? Ano ang kapalaran ng tahanan ng sambayan ni Judah? Ang pangako ng Panginoon ay humaharap sa isang matinding sumpa tulad ni Jehoshaphat, si Jehoram at si Isaiah. Tunay na ang pangako ng Panginoon nandyan pa rin. Ito ang pangako ng Panginoon kay David. Ngunit hindi nagtagal ay itong hari ng Judah ay gumawa ng masama. Kaya't ang buong nasyon nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil sa tahanan ni Judah, nawala ang Panginoon. Ang pangako ba ng Panginoon ay nariyan pa rin? Makikita pa rin ba natin ito sa panahon ni Isaiah? Higit pa sa panahon ni Jehoram at ni Jehoshaphat. Para ang pangako ng Panginoon ay nawala na sa mga tao na naipatapon. Dapat silang magtiwala. Ano man ang sitwasyon sa panahon kahit sa panahon ni Isaiah, ang pangako ng Panginoon ay nakatayo pa rin at nandyan magpakailanman. At hindi mawawala. Sa ganong paraan pagtagumpayan ng hari ng Judah. Marami na ang sumpa, ngunit ang tahanan ni Judah ay nandyan pa rin. At nagpapatuloy pa rin. Sa kabanata 9 at 10 na tinalakay dito ang katapusan ng sambayan ni Ahab. Ang pananampalataya ng tahanan ni Ahab ay naputol. Ngunit ang mga anak pa rin na babae ni Jezebel nandyan pa rin. Pero paano ang mga anak na babae ni Jezebel? Paano si Athaliah? Siya ay inang reyna. Sa tahanan ni Ahab ay nawasak. Si Jezebel ay namatay, ngunit ang mga angkan ni Jezebel ay nandyan pa rin. Ang tahanan ba ng Judah ay mapagtatagumpayan ito? Ang ilaw ng tahanan ni David ay hindi mawawala sa kadiliman. Ano ang ipinangako ng Panginoon sa Kabanata 8? Ay hindi mawawala. Kahit na si Jehoram ay gumawa ng kasamaan na lumakad sa daan ni Ahab,
ang Diyos ay naalala pa rin si David at ang mga pangako niya kay David. Ang pangako niya kay David, hindi mawawalan ng papalit sa iyong trono hanggat sila ay mananalangin. Ang salita na yan at ang kanyang pangako ay mananatili kailanpaman, at ang mga taong nabihag, Sa Panginoong Hesus, tayo ay mga anak ni David. Ang pangako ng Panginoon sa atin ay matatag magpakailanman. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kahit gaano kadilim ang mundo at ang naghahari ang kadiliman, ngunit bilang mga anak ng Diyos, ang kanyang liwanag ay hindi magmamaliw. Sa gitna ng kadiliman, patuloy pa rin tayong nagtatagumpay, sumusulong at nagdadala ng pagkabuhay. Ito ang sinasabi sa atin ng Kabanata 11. Hinati ko ang Kabanata 11 sa 3 paragraph. Verse 1 to 3 ay ang unang paragraph. Ang ilaw ni David, ang lampara ni David ay hindi mapapaliw. Nang malaman ni Atalaya na patay na ang kanyang anak na si Asayas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Si Asayas ay kanyang anak. Dito si Atalayas, pinagpapatay niya ang lahat ng kamag-anak ng hari. Si Jeho ay pinatay niya ang maraming prinsipe sa sambahayan ni Huda. Kasama na si Ahasaya. Meron siyang 43 na mga anak na namatay. Paano ang iba? Ang mga natira, ang mga natirang buhay, si Atalaya ang pumatay sa lahat ng kamag-anak ng hari. Pinatay niya ang lahat ng nasa dugong bughaw. At dito si Ahasaya, ito ay ang mga apo ni Atalaya, hindi ba? Nakikita niyo ba? Sila ay mga apo ni Atalaya. Hanggat ito ay mga kamag-anak ng hari, pinagpapatay niya ang lahat ng mga ito. Hanggat sila ay lalaki sa sambahayan ni Huda. Ang mga kapatid ni Ahasaya, ang kanyang mga pamangkin, ito ay naitala sa pangalawang hari. Anak ng kanyang mga kapatid na lalaki, ang kanyang sariling anak. So ito, ang mga taong ito ay mga apo at mga kamag-anak ni Atalaya, ngunit pinagpapatay niya silang lahat. At sila ay mga kapatid din ni Jehoram. Hindi man ito ay kanyang direktang mga anak, ngunit sila rin ay nasa dugong bughaw at kasama kamag-anak ng hari. So ang lahat ng mga lalaking kahalili sa trono ay namatay. So napakatinding kadiliman. So dito si Jeho, pinatay niya rin ang maraming mga tao. Ngunit sa kay Atalaya, ay dahil sa kadiliman na nasa kanya, pinatay ang napakaraming mga tao, at ito ay lahat ay kamag-anak ng hari. So anong nangyayari sa sambahayan ni Huda? Mawawala na ba ang pangako ng Panginoon? Hindi. Ngunit si Joas, na anak ni Asaya, ay naitakas ng tiya niyang si Josheba, na anak ni Haring Jehoram, at kapatid ni Asaya. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga, sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalaya. Verse 2. At sila'y itinago
sa templo ni Yahweh. So itong prinsipe na ito, so ito ang prinsesang ito ay niligtas niya ang prinsipe kasama ang kanyang tagapag-alaga. Sa kapanahunan na yon, si Joas ay 1 taong gulang lamang at ang kanyang tagapag-alaga para siya ay maalagaan at mapalaki. So sila ay nanatili sa templo ni Yahweh. Sa Chinese history, alam ninyo ang lahat ng mga skandal sa royal family, ang mga ganon. So si Joas ay 1 taon gulang lamang at nanganganib ang kanyang buhay, ngunit ang prinsesa ay itinakas siya, itinago. At imagine natin ang lahat ng mga bantay dito. Saan si Joas, may isang nawawala, hinahanap siya. At maring sinabi ng kanyang tiya, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan siya. Pero itinakas niya ito at itinago at siya ay nabuhay. Nakaligtas. At siya ay dinala sa templo ni Yahweh. So meron tayo sa Chinese na fiction, drama, mga soap opera na at itinago sa kuweba, and then ang prinsipeng ito nag-learn ng martial arts. So mga traditional, si Pastor Joshua ay nagtasalaysay sa Chinese. So maring ang ating kingdom artist pwede lang isabuhay ang istoryang ito, hindi ba? So dito si Atalaya ay siyang naghari sa lupain ng 8 taon. So ang buong lupain ay nasa ilalim ng sumpa, sa ilalim ng witchcraft. So sa sambayan ni Huda, nandun si Atalaya, siya ang naghari sa loob ng 6 na taon. Ano yung witchcraft? Ang kukulam. So nawala ba ang pangako ng Panginoon? Dahil sa nakiisa ang sambayan ni Huda, hindi ito ay 6 na taon lamang. Sa mga taong nasa kabihagan, kailangan nilang magpatuloy. Dahil sa mga taong nabihag, dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, ng kanilang mga ninuno, katulad na kay Ahazaya, Jehoram, sila ay hindi din sumunod sa Panginoon. At sila ay lumakad doon ayon sa sambahayan ni Ahab. So dito si Ahazaya, so ang buhay ni Joas ay nailigtas at so sila ay kailangan maghintay at magtiis at hanggang sa ang muling pagkabuhay ay dumating, ang revival. Ang pangako ng Panginoon ay siguradong mangyayari kahit gaano kadilim ang mga pangyayari. So verse 4 to 16 ay ang pangalawang paragraph. Siya ay binasbasan bilang hari sa panahon ng kadiliman dahil sa ang lamparan ni David ay hindi mawawala ang ilaw. So si Joash ay binasbasan bilang hari kahit na gaano kadilim, naghintay siya ng 6 na taon. So verse 4 to 16. Ngunit bigla lamang itong si Joiada ay nagpakita mula sa kung saan. So siya ay dumating mula sa langit. Wala tayong pagkakilala kung ano ang pagkatao ni Joiada. Ngunit dito bigla lamang siyang sumulpot. So tinulungan niya ang hari. Dahil si Haring Yoas ay nasa panganib, kaya siya bilang pinakamataas na pari
So makikita natin dito ang importansya ng isang pari. So dito ang pari ay tumayo. So ang prinsesa ay niligtas niya ang kaisa-isang ang isa-isang prinsipe sa sambahayan ni Huda at naisalba ang kanyang buhay. So siya lang ang natitirang buhay. So may joke sila. Chinese lang, hindi natin maintindihan yung kasi Tagalog tayo. So dito biglang sumulpot si Johaida upang protektahan si Joas. So ito ay ang kamay ng Panginoon na kumikilos at itinayo niya si Johaida upang protektahan si Joas. So sa ikapitong taon ng pamumuno ni Atalaya nung hinog na ang panahon. So ang dito na ang pagtataksil na tinatawag ni Atalaya. So binasbasan niya ang hari. So pinatawag niya ang bantay ng hari at bantay ng palasyo. Pinatawag ni Johaida. Nasa verse 4 pa rin tayo. So, dito, pinabantayan niya ang hari, pinapunta sa templo at doon pinuklaman niya na maging hari si Joas at pinatay si Atalaya. So pinatay niya ang lahat ng mga salinlahi ni Jezebel. At dito makikita natin na nangyari ang pangako ng Panginoon at natalo ang witchcraft. So ang mga anak ni Jezebel ay namatay. Naubos silang lahat. At ang kahuli-huli ang prinsipe sa sambayan ni Juda ay naitayo, naitaas at siya ay naging hari. So siya ay binasbasan na maging hari sa kadiliman ng pangyayari. So siya ay naging hari at nagkaroon ng revival, muling pagkabuhay sa kaharian. So siya ay naghari at muling nabuhay ang kaharian. So tingnan natin sa verse 19. So verse 21. Si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Huda. So siya si Joas. So ito ay tinatalakay na siya ay umupo sa trono bilang hari. Siya ay 7 taong gulang lamang. Ngunit paano siya naging hari? So wala kang magagawa kapag ikaw ay 7 taong gulang, di ba? Ngunit siya ay naging hari sa kapanahon ng muling pagkabuhay. Hindi siya ang nagsimula ng muling pagkabuhay ng kaharian, ngunit si Johaida ang gumawa nito. Sinimulan ito ng isang pari. Ito ay biyaya mula sa Panginoon. Ang hari ay walang nagawa dito, ngunit ang paring si Johaida ay siyang tumayo at gumawa ng tipan sa mga tao. At ang buong tao ay tumugon rin at gumawa ng tipan sa Panginoon. Tinalikuran nila ang salamangka na Baal, ang pagsamba kay Baal at ang kasamaan ng sambayan ni Ahab. At pinatay nila ang lahat ng mga pari ni Baal. So sa kaharian sa Hilaga, pinagpapatay ni Jeo ang lahat ng propeta ni Baal. Hindi ba nasa karaang kabanata, ang lahat ng propeta ni Baal ay namatay. Gayon din ang nangyayari sa sambahayan ni Huda. So ang propeta at ang pari ni Baal ay namatay at ang lahat ng mga ribulto at mga imahin ay giniba nila. Ang sambahayan ni Huda ay muling nabuhay at nandun ang pari ng Panginoon sa pagkatao ni Johaida. At sa sitwasyon na ito, si Joas ay niluklok bilang hari at naupo bilang hari. Sa nakaraan, puno ng kadiliman. Ngayon, ang liwanag ay dumating
ang muling pagkabuhay, ito ay revival, ito ay ang biyaya ng Panginoon para sa mga tao na sila ay nasa kabihagan, kailangan nilang maghintay. Isang araw, ang muling pagkabuhay ay darating sa kanila. Ang revival, ito'y mula sa Panginoon. Kahit na wala tayong magagawa sa sitwasyon na madilim, at nagagalak tayo na parang nanghingalo ang ating buhay katulad ni Joas. Ngunit siya ay natakas, siya ay naitakas, nakaligtas. Sa isang araw, hindi dahil sa kanyang ginawa, ngunit dahil sa Panginoon, ang Panginoon ay magliligtas at magbibigay buhay muli. Ganito din ang mga pangyayari sa mga Israelitang nabihag. Kailangan nilang maniwala na isang araw ay ang muling pagkabuhay galing sa Panginoon ay darating sa kanila, at kailangan silang maging handa para sa revival, para sa atin ngayon, sa ating sa kasalukuyang panahon, sa ating makapatiran, ano man ang nangyayari sa mundo, sa ekonomiya, sa pandemya, kailangan dapat mataimtim tayong manampalataya ng pangako ng Panginoon ay hindi matitinag at ang kanyang pangako ay nasa atin. Kailangan natin maghintay, magkaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Jerusalem ay mapasa atin. Kailangan nating manampalataya sa pangunguna ng Panginoon at hindi tayo pangunguna ng mundo at hindi natin susundin ang ginawa ng sambahayan ni Ahab. Sundin natin ang Panginoon, maghintay tayo sa Kanya at tayo'y maliligtas. At ang muling pagkabuhay, ang revival ay darating sa atin dahil ang pangako at ang pagpapala ng Panginoon ay darating sa atin. Ang sumpa ng Panginoon sa sambahayan ni Ahab ay nangyari, ngunit tayo sa sambahayan ni Huda, hindi tayo makikipagsanib puwersa sa sambahayan ni Ahab. Kailangan nating manampalataya sa pangako ng Panginoon para sa atin. Patuloy nating ihanda ang ating mga sarili, purihin ang Panginoon. Ako'y naniniwala na ang pangyayari sa buong sitwasyon ay magbabago. Ito ay ang bagong simula ng langit at lupa. Na pangaral ko ang mensaheng ito, naalala ba ninyo? Maging ito sa pang-umagang debosyon, sa ating sequence na Following God, o sa mga pangangaral. So ako'y naniniwala na ito ay ang bagong simula ng bagong langit at lupa. So hindi ang bagong langit at lupa, it's ang bagong simula. So ito ay ang bagong simula ng langit ang lupa, ang bagong simula ng world order. Ang bagong simula para sa Hong Kong, ang bagong simula para sa iyo at para sa akin. Ngunit hindi natin tinitingnan ang mga pangyayari sa mundo, ano ang nangyayari. Hindi ito ang ating focus. Ang ating paningin ay nakatuon sa Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pangako ay siguradong mangyayari sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Kahit na tayo'y papalapit sa huling panahon at nagiging mas madilim, nagiging mas masama ang mundo, ngunit ang Panginoon ay bibigyan niya tayo ng kalakasan upang makasurvive. So kahit na ang buong mundo ay naharap sa paghahatol, tayo ay nagkakaroon muli ng muling pagkabuhay. Dahil ang muling pagkabuhay, ang revival ay parallel sa paghahatol. So kahit wag tayong magsabi na, hindi natin kayang harapin, natatakot ako, ano ang mangyayari sa pandemya, anong mangyayari sa ekonomiya. So hindi natin kaya mag-survive. Wag tayong mag-isip ng ganito. Dahil pag ganito, ang ating paningin ay nasa mundo. Sinusunod natin ang mundo, din babagsak ang ating buhay, magiging madilim ang ating kahinatnan. Alam natin na nasa kadiliman tayo, totoo yan. Ngunit dapat nating makita ang liwanag na nanggagaling sa Panginoon at sumunod sa Kanya. At papasok tayo sa muling pagkabuhay. Papasok tayo sa Kanyang biyaya. Ang imperyo ng Babylon
Babylonia ay mayayanig, ang mga pader ay babagsak, ngunit ang kaharian ng Panginoon ay hindi matitinag, ito ay laging nagtatagumpay. Sa ngayon, sa sitwasyon, ang ating paningin ay nasa Panginoon at nanampalataya sa kanyang pangako at naniniwala tayo niya kanyang makapangyarihang kamay ay siyang magliligtas sa atin at papasok tayo sa revival, muling pagkabuhay. Na 611 sa nakaraang 2 taon ay nagkaroon ng revival at tayo ay patuloy na lumalago at ang kaharian ng Panginoon ay hindi natitinag. Pagpalain ang bawat isa sa atin. Amen. At dito tayo nagtatapos sa ating pangumagang debosyon. Maraming salamat sa ating pakikinig.